Hello, beautiful souls. Welcome to the Life Tula podcast, where we explore the sacred, hidden sides of loss and love. Today, we're diving into a story that's both rare and remarkable. Did you know that in 2022, over 1.3 million adolescents and young adults aged 15 to 39 were diagnosed with cancer worldwide? It's a staggering number, and it's been on the rise. Now imagine being told you have a cancer so rare that it affects only about 1 in a million people annually. 1 in a million. That's the reality for those diagnosed with a cancer called chordoma, a rare type of bone cancer that typically occurs in the skull base and spine. Despite its rarity, the journey through chordoma is filled with challenges, physical, emotional, and of course spiritual. Yet amidst the uncertainty, there are stories of incredible resilience and unshakable faith. In this episode, we'll hear from a true cancer warrior who is facing chordoma head-on. Her story is one of courage, hope, and the fierce spirit that refuses to be broken even when the odds are slim. So settle in, take a deep breath, and let this story remind you that even in the rarest battles, the human spirit can still rise. Stay with us until the end. You're about to witness the kind of courage that doesn't make headlines, but changes everything. Welcome to the Life Doula podcast, Charmaine Soto. Tama ba? Okay, Charmaine and I recently met. We invited Kaya. Kaya is another group or another community, but really it stands for cancer sa adolescents and young adults. This is the age group that I mentioned that are being diagnosed with types of cancer that are only known for cancer that occurs in the older age group, but now we're seeing it happen in this age group, especially colon cancer. It's on the rise. And not only that, these are also the age group na they are also diagnosed with rare types of cancer. So we met over the weekend and something just tells me her story, Charmaine's story, should be shared. So Charmaine, salamat for making time. Bumiyahe ka, traveling here to be with us. Charmaine, tell us, what led you to be diagnosed? Ano yung naramdaman mo? What are the symptoms? Before po, meron po akong dalawa pa lang po yung anak ko. So you're married with 2 kids? Hindi po. Okay. Galing po kasi ako ng ibang bansa nun. May boyfriend po ako, tapos nag-pregnant po ako. So, umuwi po ako nun, tapos tumira po ako sa kanila. Tapos, isang araw po, naliligo po ako, tapos yung nadulas po ako. Oh, okay. Sobrang sama po ng pagkakadulas ko. Tapos, hindi ko naman po siya masyadong ininda nun. Kasi, pagkatapos naman po ng ilang minuto, okay na po, wala nang masakit. Tapos po, hanggang sa mga anak na po ako, umuwi po ako sa amin. Nakakaramdam na po ako ng sakit sa likod na, as in, sobra pong sakit. Kahit i-hot compress ko po, i-cold kasi bawal po ako uminom ng pain reliever nun. Because you were pregnant, no? Pagkapanganak ko po, nagpa-check up po ako. Kasi sumasakit pa rin po siya. Kakapanganak ko lang po ng 1 month. Sumasakit na po siya talaga. Yung sakit po niya ay talagang masakit po. Saan yung sakit? Where is the pain? Here at the back? Opo, sa mismong coccyx po. Sa dulo daw po ng spine natin. Okay, so where you landed nung nadulas ka, yun yung part na napaupo ka. Okay. Sabi po nung ortho na tumingin po sa akin, kasi in-x-ray po niya ako, tapos namamaga daw po. Yun daw po kasing dulo ng spine natin. Usually daw po, nakaganyan siya.
Okay. Normal po talaga sa tao yung nakaganyan. Yung sa akin daw po, nakaganyan. Nakatayo. Okay. Opo, Straight. kaya po siya namaga. Nung pagkakadulas ko ngayon, hindi po siya agad gumagaling kasi nati-trigger po siya pag nakaupo po ako. Oh, Pag okay. nakasaldak po ako, tapos halimbawa bumabiyahe po, nagaganon po siya kaya yung pain po nandun pa rin po. Tapos binigyan po niya ako ng gamot. Sabi niya po sa akin, ingatan ko daw po kasi baka daw tubuan ng tumor or ng lamad sa Tagalog daw po ang tawagin. Cancer daw po yun. Pwede daw pong benign, pwedeng malignant. So sa akin naman, syempre, sabi ko, wala naman kami lahing cancer. Tapos parang hindi ko naman po iniisip na magkakaganon talaga ako. Tapos, tuloy-tuloy pa rin po ako, nagluluwas po ako. Kasi ang dati pong hanap buhay ko, nagluluwas po ako ng gulay, nagtitinda, bumabiyahe po ako araw-araw. So, syempre, pag po ganun, hindi naman po naiwasan na nagbubuhat ako. Natatagtag po ako sa biyahe. Tapos, hanggang sa sumusumpong na po siya. Sumusumpong po siya. By that time naman po, meron po ako reseta ng pain reliever. So, iniinom ko lang po yun, nawawala. Ganun po lagi yung rotation ko. Tapos, hanggang sa nakakilala po ako ng mapapangasawa ko, yun nga po yung pinakasalan ko po. Nagbuntis po ulit ako. Ngayon, nung medyo lumalaki po yung tiyan ko, mas tumitindi po yung sakit niya. Grabe So, this is second baby. Third na po. Third. But all those times, you saw a doctor, nagpatingin ka, and what was given to you was only pain medicine. Apo. So in the meantime, how many years has passed? Mga 6 years since po nung, kasi yung pangalawa ko po is 6 years old na po, magsa-7 na po siya. Okay. So the whole time, doctors were saying na maga siya from the accident, yung nadulas ka. And that's it. The only thing given to you was? Tawag po nila nun ay coccidea. Coccidea. Okay. Tapos po, yun po, nagbuntis po ako sa pangalawa ko. Sumasakit siya kasi, ang paliwanag naman po ng OB ko. Kasi, lumalaki daw po yung baby. tiyan ko. Oo. Nag-expand daw po lahat sa akin, kaya daw po sumasakit. Tapos, balik po ako sa ortho ko kasi talagang masakit po kahit buntis ako. Sabi niya, hot and cold compress lang daw muna, tiis daw muna kasi buntis nga po ako. Okay. By Jessic lang daw po. Okay, I just want to pause there because I want to just call out yung lessons, no? So, because of her circumstances, si Charmaine couldn't really get it treated. So, and the doctors were also saying there's not much they can do because she was pregnant and all she could really take was By Jessic. analgesic, no? Very low painkillers. And I just want to also say that Charmaine said, walang lahi, wala kaming cancer. Again, I want to underline the fact that only 5 to 10% of global cancer cases comes from the family or genetics or hereditary. 90% is really lifestyle and environment, no? So, walang lahi, so you totally parang you already say wala, this could not be cancer kasi none in the family has cancer. Okay. So, Charmaine, chordoma is rare. At what point did you know it was chordoma? Kailan mo nalaman na chordoma siya? Dahil nga po yun nga po, nagluluwas po ako ng gulay. Nagkaroon po ako ng menstruation. Tapos yung menstruation ko is almost 1 month na, hindi po siya nawawala. As in, sobrang lakas po. Tapos nagpa-check up po ako sa OB ko. Tapos in-ultrasound po niya ako. Sabi niya sa akin, punta daw ako sa capital ng lugar namin. Doon daw po ako magpa-ultrasound dahil meron daw po na doon lang, yung parang CT scan po sa mattress. Doon lang daw po meron nun. So, kami naman po ng family ko, kasama yung asawa ko, pumunta po kami doon. Dinala po nila ako. Nung araw din po na yun doon kasi sobra na nga po yung bleeding ko. Tapos, habang ginaganon po nila ako, may nakita silang bukol. Okay. Sabi nila, So, ultrasound? Opo. May tawag po sa ultrasound na yun. Nakalimutan ko lang po. Tapos, tapos ginaganon po nila yung bukol. Sabi, bakit hindi gumagalaw?
Dapat kasi kung sa matris yan, gumagalaw yan. So, hindi ito transvaginal ultrasound? Hindi po eh. Okay. Nag-recommend po sila. Balik daw po ako sa doktor ko, magpa-MRI. Okay. Nagpa-MRI naman po ako. Tapos, nakita sa MRI ko, may lumbar stenosis, yun lang po yung nakita nila. Wala silang nakitang bukol. Okay. Tapos, nagtataka naman po yung mga doktor. Tapos, nag-stop po ako ng medication kasi sobrang mahal na po nung nagagastos namin. Kasi, tsaka hindi ko naman nga po iniisip na cancer yun. Tapos, nag-okay naman din po kasi yung menstruation ko. Kaya nag-stop po. Tapos, nagpahinga po ako nun sa pagtitinda. Ang ginawa po namin mag-asawa na lang, pinatigil ko po sa yung asawa ko sa pagtatrabaho. Nag-farming na lang po kami, naggulay kami. Okay. Tulong po kami dalawa. Okay. Tapos po, habang namimitas kami ng gulay, nag-aayos, sumusumpong na naman po yung likod ko. As in, sobrang sakit. Talagang umiiyak ako habang nag-aayos kami ng gulay. Linaloko nga po ako nung mga kasama ko. Bakit mo iniiyakan yung gulay? Nakakaiyak. Tapos sabi ko, masakit talaga ako, hindi ko po kaya. Tapos ayun, nag-decide kami ng asawa ko na magpa-check up po sa JBL. Kasi marami naman daw pong magagaling na doktor doon. Punta po kami doon. Bumabiyahe po ako, ma'am, nakatayo. Magmula Kasi Bulacan. it's harder when you're Opo. seated. Tsaka pag nakaupo po ako, hindi ko po nararamdaman yung paa ko. Ganun na po siyang katindi. Tapos hindi po ako naiihi na pupop nun. Pagdating naman po doon sa emergency, nasikaso naman po nila kami. In-x-ray ako, in-ultrasound, buong katawan po yung in-x-ray sa akin. Wala naman din po nakita na bukol. Wow. Opo, pero sa ultrasound meron. Kaya po, So, at which point, at saang hospital, na-diagnose na chordoma ito? sa may hindi. Islam. Opo, doon po. Doon po ako nagpa-CT scan nun. Pero matagal po bago nalaman na chordoma siya. Kasi sa JBL, almost year din po ako nagpapa-check up doon, balikan. And they don't know what Opo. it is. And the reason why the diagnosis is very long, because again, chordoma is a very rare type of cancer. So it's harder to diagnose it because the presentation could be many different things, right? So, Charmaine, when the diagnosis of chordoma, sinabi na sa'yo, how did it affect you? I mean, you're a mom of 3, you have a family, you're very young. How young are you, Charmaine? 29 po. You're 29 years old, and this started probably when you were what, 24 or 24 po. 24 years 25. old? You're very young, you have a young family. What were your thoughts in your mind, especially as a mother? What did you think at the time? Hindi po ako makauwi sa bahay Parang sabi ko po kasi nagpapa-check up po ako. Nung malapit na nung may na po sa utak ko na chordoma to. May kasama po ako nagpapa-check up noon. Family friend lang po. Ayoko po kasing kasama yung parents ko or yung asawa ko kasi. Ayoko malaman nila, tapos malalaman nila, makikita nila ako. Ayoko po Kaya po ang ginawa ko po nun, yun po yung kasama ko. Ngayon po, nung sinabi ng doktor na possible na chordoma yun, ayoko po munang umuwi kasi hindi ko alam paano ko sasabihin. Hindi ko alam kung paano ko harapin, hindi ko alam kung, siyempre po, bata pa po yung mga anak ko Tapos hindi po ganun yung gusto ko. Kumbaga, hindi po yun yung plano ko sa kanila. Siyempre, bilang nanay, marami po tayong plano sa mga anak natin. Kasi yung dalawa ko po anak is lumaki po sila na single mother ako. Hindi nila ako kasama kasi nagtatrabaho ako. Lumaki lang po sila sa mga lola at lolo nila. Ang hirap, ang bigat, ang tagal ko po pinahasas lahat. Uuwi ako sa bahay, kailangan bago ako umuwi, okay ako, masaya ako. Sasabihin ko, magsisinungaling ako sa pamilya ko, kailangan pa muna ng isa pang check up ulit. Pero may sinasabihan po ako yung kapatid ko na isa, sabi ko, ganito daw Yung po sa kanya, sinasabi ko po lahat ng straight sa kanya. Pero kasi hindi ko alam kung paano sasabihin sa bahay. Para matulungan po niya ako na, wag muna natin sabihin na ganito, unti-untiin natin. Tapos po, ang ginawa ko po noon, nung sa Maynila na po kami nagpapacheck up, sinama ko na po si nanay, tsaka si nanay, para po sa kanila na, yung pong doktor na po yung magsabi. Kasi hindi ko nga po talaga kayang sabihin. Pero minsan po, pag kumakain kami, baka ako cancer daw, ganyan. Yung pong, halimbawa na, Dinadahan-dahan mo? Opo. Tapos po, sabi po nung doktor ko, si Doc Wang, baka baka may 3 klase daw po kasi na
bukol na tumutubo po sa sacrum. Yun daw pong isa ay giant cell tumor, hindi daw, benign daw po yun. Tapos po yung isa chordoma. Tapos po yung isa, baka daw po tuberculosis na TB sa buto po. Okay. So, sabi po ni Doc, yung giant cell tumor daw po, inject lang, yearly, para hindi lumaki. Kung ayaw ipa-opera kasi, pero hindi naman po siya benign, so okay lang naman daw po. Yung chordoma nga po is malignant, at ano po siya, aggressive. At yung isa po, yung pong TB, nagagamot po. 1 year, 2 years, ganun daw po. So sabi ko, sana yung dalawa na lang. Sabi ko ganun sa magulang ko. Sigurado ka ako ganyan. O di, ano po kami, para mapanatag din po sila. Tapos po, nag-request na po si Doc Wang ng biopsy. Ayun po, bago po ako mag-biopsy, hinikot ko na po lahat ng doktor, ng spine orthodoc, oncologist, dito po sa atin, sa Maynila, sa Bulacan, marami na po ako napuntahan. Iisa lang po sila sinasabi na kapag chordoma yan, ganito, ganyan. Bago ka umuwi ng bahay, kailangan nakaset up yung sarili mo na, bawal ka umiyak, bawal ka humarap sa kanila na ganyan kasi hindi naman po kasi kami yung, kumbaga, pinaliwanag po ng doktor na yung gamutan mo, pang mayaman siya na sakit. Na pag may pera ba, kami, hindi naman, kumbaga, hindi naman po kami yung mahirap na mahirap. Pero hindi naman po namin kaya yung sakit na every month magpapa-MRI, papa-CT scan ka, papa-laboratories ka, ganun po. Kaya sabi ko sa kanila, yun nga po, kakaano po namin ng mga iba't ibang doktor. Sabi ni tatay ko, sige, magpa-biopsy ka na para malaman na lang natin. Sa biopsy po, ilang buwan din po bago lumabas yung chordoma nga po. Sabi, tapos unti-unti ko naman din po natatanggap na, sabi ko, malakas naman kakuloob ko Sabi ko gano'n. Sabi ko po gano'n sa sarili ko. This is not a gender thing, no? But I just want to spotlight the fact that when it's the mother who's diagnosed with cancer, the mother continues to be a mother. Tuloy-tuloy yung pagiging ina. Hindi naman pwedeng sabihin, time out. May cancer ako, so lahat ng iba kong responsibilidad will stop. Right? I just want to spotlight that. And, you know, that reaction of self-soothing, yung kaya ko naman to, malakas ako. No? It really falls differently. It lands a little differently when it's the mother who's diagnosed with cancer, because everything goes on. All your responsibilities goes on. You cannot stop thinking about your children, even if you're going through the toughest times yourselves. No? How did your body respond to the diagnosis? Ano yung impact sa'yo? How did it affect you emotionally, mentally, or spiritually? Ano po, when it comes to emotionally po, umiiyak po ako nang di mo nakikita ng lahat. Ayoko po kasi ng ganun. Kaya, mahirap din po pala yung ganun. Kasi akala nila, kaya mo, iniisip nila, wala kang sakit na baka ganyan lang yan. Kasi nakikita nila nakatawa ka, nakikita nila nagagawa mo lahat. Kahit na may cancer ka, kahit na sa likod ng ngiti mo na yan, nag-iisip ka. Ang hirap po pala ng ganun kasi pag pinapakita mo na sobrang lakas mo, na sobrang kaya, hindi naman sobra, na kaya mo, masyado po nilang inaano yung kakayanan mo. Parang minsan gusto mo magpahinga, sasabihin nila sa'yo, papahinga ka, laki-laki ng katawan mo, ang lakas-lakas mo. Sabi nila. Tapos parang gusto mo lang mag-pause sandali na, pwede bang time out muna, ganyan po. Kasi, syempre hindi naman po araw-araw, go tayo ng go. Minsan may araw po talaga na kailangan natin papakinggan yun sa sarili natin na ipahinga. Ba't ka nahiga na higa dyan? Yung mga ganun. Wow. Syempre, ang sakit po. Yeah, this is real, the stigma of cancer, the stigma that you're probably overreacting, or that very unreasonable expectation for you to be strong. I'm telling you now, you don't have to be strong all the time. You have to listen to your body, you have to really connect to your body and say, what do my body feel like doing? Like,
do you want to give in and just rest? You have to listen and stay attuned to your body. When you now decided biopsy and all, eto na, chordoma na. Kumbaga, hindi ka na nagtatago, you're not anymore hiding na okay ako or may isa pa akong test, di ba? Ano yung reaction mo na when you learn na rare siya, bihira siya? Ano yung pumasok sa isip mo? Na ano po, pumasok po sa isip ko na kailangan makayanan mo yan kasi syempre may mga anak ka na umaasa sa'yo, pamilya mo, may asawa ka na nandiyan, nakasuporta naman sa yung buong pamilya mo, wala kang dahilan para sumuko. Pero po kasi yung mga doctors ko po, ang dami ko pong pinuntahan doctors, sabi nila, sa opera mo, 30% lang yung 30% lang yung chance mo na mabuhay habang inoperahan ka kasi malaking talaga operasyon do po yung gagawin nila. Lahat po sila sinasabi, kahit even Doc Wang na isa sa magaling ko na doktor, sinasabi po niya yun. Tapos, napakadaming doctors na hawak sa'yo. May possible na lagyan ka pa nila ng bakal kasi yung tumor mo is malaki na. Ganyan. Tapos, yun nga po, sabi ng magulang ko sa akin, yung 30% ba na yun? Gaano kalinaw yun? Parang is it worth taking the Opo. risk of going through it? Opo, kaya po nag-decide po ako noon na, sige, wag na. Tanggapin na lang natin na hanggat may ininom ka na gamot na yung steroid nga po, hanggat kaya, go. E di, kung wala na, wala na. Akala ko po, pagka ganun, matapang ka. Hindi pala. Mas matapang po pala kung haharapin mo talaga yung pagsubok na dala ng cancer mo. You're a mother of 3. As a mother, you already face a lot of invisible battles, di ba? Sobra. You have 2 children from the first partner, and you have another one, so that dynamics is also different, right? Hindi naman tumitigil yung responsibilidad mo as a mother, pero paano iniba? Or how did cancer reshape the way you mothered your children and the way you showed up for your children and for yourself? Hirap po eh. Kasi madali sa iba. Siguro yung iba, sabi nila, bakit ko daw hinahayaan? Actually po, yung 3 children ko po, iba-iba po sila ng tatay talaga. Dito sa huli lang po ako naikasal. Yung sa panganay ko po, minsan nasa akin siya, minsan nasa father side niya. Yung pangalawa ko po, simula po nung na-diagnose ako na may cancer. At saka po kasi, pag naka-in pain ako, hindi ko po siya naasikaso. Nag-aaral po siya, matalino po kasi yung bata. So, nag-decide po ako at yung father niya, na doon muna siya sa side ng lola niya. Na tama naman po yung decision ko. Napakabigat na decision po nun sa akin kasi syempre malayo po yung anak ko. Na may sakit ka, tapos sabi nga ng iba, may sakit ka, yung anak mo nakalayo sa'yo. Sabi ko kasi, ako may sakit na ako. Yung anak ko wala, masigla siya. Matalino siya. Pag nasa akin siya, pwedeng hindi ko siya maalagaan ng maayos. Kasi pag may sakit ako, pag may mga check-ups ako, mapapabayaan yung studies niya. Ngayon po, hindi po ako nagsisisi na nasa malayo siya. Kasi napakabait na bata. Napaka-responsable. Matagal po kami hindi nagkikita, pero pag nasa akin siya, hindi ko nararamdaman na matagal siyang napalayo po sa akin. So you're already carrying the burden, living with the reality na you have a rare cancer, and the world really doesn't stop. You have to make hard decisions, decisions that's better for your children. So these are really a real picture that life doesn't stop, even if you're diagnosed with this disease. It just really continues, no? Charmaine, may mga oras ba, or were there moments when you felt, yun nga, yung sabi mong, kailangan ko maging matapang, kahit na parang sa loob mo, parang gusto mo nang bumigay? Pagka nararamdaman ko po na po kasi, hindi po kasi, yung family ko po kasi, hindi sila yung physically, kumbaga, hindi po sila showy.
So, minsan pakiramdam ko, kahit po yung asawa ko minsan hindi siya showy. So, minsan na-detect, ano ko, na nagiging negative sa isip ko. Parang pakiramdam ko, ako lang naman yung may gusto lumaban. Parang, ako lang naman yung may gusto ng ganito, ganyan. Ano kaya, kung titigil na lang ako, sabi ko gano'n. Sa isip ko, tapos yun, iiyak lang, iiyak. Tapos, minsan gusto ko ng kausap, gusto ko ng karamay. Kasi syempre po, sa dami po, sa bigat ng mga iniisip mo, sa dami po. Minsan syempre gusto niyo po, may nakakausap po kayo, may nagpapaano po sa inyo. Yun po, pagka gano'n, iyak na lang po. Ako naniniwala, I believe that tears are also prayers. When you cry, these are your prayers that you cannot verbalize, that you cannot put to words. No? So, if crying is the way for you to be able to release those emotions, allow yourself to do that. Now, Charmaine, sa akin, sa pananaw ko, napakalaki ng role ng pananampalataya or yung faith, no? Hindi lamang sa normal na buhay natin, lalong-lalo na if we're going through something challenging. How did your faith or your life, how did it change when you now, and we will be very honest with each other, na when you've accepted na may kordoma ka, hindi siya madaling gamutin, or wala siyang gamot, hindi maiwasan na iisipin mo yung death, no? How has your faith helped or changed that? Yung naniniwala ka na at some point, pag hindi gumana lahat ng gamutan, baka I will have to face death. Ano yung role ng pananampalataya mo? Hindi po kasi ako palasimba eh. Pero mataas po yung pananampalataya ko kasi kaya nga po malakas ako ngayon eh. Kaya po nandito ako ngayon. Nagagawa ko po lahat. Kasi naniniwala po ako sa itaas na kaya niya po ito binigay kasi kaya ko. Kasi may mga purpose po. Kasi ang dami ko na pong pinagdaanan eh. Single po ako sa 2 beses po akong nanganak. Wala po yung kumbaga hiwalay po ako parehas sa tatay. Yun lang po, pagsubok ko na po yun na matindi. Tapos, pinapalaki ko po yung mga anak ko ng ako lang. Hanggang sa bago po ako nagkaroon ng asawa. Yun po, napakalaking pagsubok na po nung pinagdaanan ko na yun. Napakalaking hirap na rin po pati sa mga magulang ko na makita na ganun yun ang nangyari yung sitwasyon sa akin. Tapos, yun nga po, dumating pa po itong si cancer. Mabigat po, sobrang bigat. Dumating din po ako sa point na pupunta ako sa kanya, iyak lang ako ng iyak. Talagang papasok pa lang ako sa kanya. Ramdam ko na yung, sige dito ka muna, iyak ka muna. Tapos, yun po. Tapos, kasi ngayon po, hindi naman po ako masyadong nakakapunta sa church. Kaya po, yun, ano lang po, dasal lang po. Tapos, iyak lang sa kanya. Sabi ko nga, meron akong siya. Kaya napakalakas ko ngayon. Kasi nagtataka sila sa akin, ang daming cancer patients sa amin. Pag nakikita ko, para ka namang walang sakit. Yun daw pong aura ko, sabi ko, mananampalataya ka lang, kaya mo yun, lakasan mo yung loob mo. Sabi ko, yun lang po yung sinasabi ko. Wala akong inaano na magpatingin ka ng ganyan. Kaya pananampalataya lang po kasi talaga. I love what you said. Mahirap, it's hard. But I have Him. Nandyan siya. So lahat kakayanin or kaya. No? I think that's a beautiful reflection. Meron ka bang mga ritual na, kunyari, pag ganyang pumapasok sa isip mo na this is a hard battle I'm going to face, I may win or I may not win, may mga rituals ka ba na parang that keeps you grounded para, kalma lang, hindi tayo magpapanik? Or is it really just prayers? Ano po, pag po medyo na po ako, nakikinig lang po ako ng mga, ano po yung kanta po, yung mga, Praise songs. po. Yun po, tapos pray lang po ulit. Ganun lang po. So, dasal. Opo. Dasal, pag-awit para sa Kanya, at kausapin siya, no? To talk to Him. This is really where God becomes very real in your life, di ba? Charmaine, may mga anak ka,
I'm not asking you this question kasi iiwanan mo sila. Pero, what if one day they watch this? Ilang taon na ba yung mga anak mo, Charmaine? Isa pong 10 years old, magsa-7 po, tsaka 3. What's the name of the 10? Athena po, Athena Sandria, tapos Ingrid Maya, tsaka Joaquin. Babae. Opo. Babae, girl, and boy. Okay. So, if Athena, Ingrid, and Joaquin someday will hear or will watch this, ano yung message mo sa mga anak mo about life, about love, and about resilience? Ano po, syempre magtutulungan po silang magkakapatid kahit na syempre magkapatid po sila. Kahit na iba-iba yung tatay nila. Still, magkapatid pa rin sila. Huwag nilang ituring yung sarili. Yung kapwa nila na, ay, kapatid ko lang to sa magulang, sa nanay. Ayoko po kasi ng ganun kasi hindi ko naman po pinalaki yung mga anak ko na ganun. Gusto ko magkakapatid sila kasi magkakapatid na buo. Na magtutulungan sila. Huwag nilang papabayaan yung isa, poprotektahan po nila isa't isa. Ganun na, mahalin po nila ng isang buong buo sila na, ay, hindi kita, kapatid na kita sa nanay. Ayoko, wag ganun yung tumatak sa isip nila. Na magkapatid, na, lalo sa panganay ko na, wag niyang pakinggan yung ibang tao. Na, manaig sa kanya yung pagmamahal sa mga kapatid niya. Na, ay, kapatid ko sila, alagaan ko siya kasi panganay po kasi ako eh. Na, kahit na, iba yung tatay nila, kapatid ko to buo. Na, parang there's no such thing as half sister. Kung kapatid mo. Apo. Diba? Ganun po. Na wag maging hadlang na magkakapatid sila sa tatay pag magkakasama sila. Na kahit malayo man yung isa sa kanila, nandun yung suporta, nandun yung pagmamahal, nandun yung bigayan. Ganun po. Yung aral tungkol sa hindi parating madali yung buhay, when life is hard, anong lesson yung gusto mong ipaabot sa kanila? Ayun po, lagi silang intindihin po nila yung isa't isa, na maging open sila, na kung sino yung meron, kung sino yung wala, tulungan po, na hindi lahat ng oras okay tayo, hindi lahat ng oras meron tayo, na bawat oras kailangan nandyan tayo para sa isa't isa. Alam ko na alongside with the emotional and physical challenges that cancer brings, meron pang isang napakabigat na dinadala or a challenge that we all carry. I say we because I was once there. Yung the heavy financial burden. You mentioned ang dami, ilang taong ka na nagpapa-check up, ilang taong ka na nagpapagamot. Can you share a little bit about your version of the financial burdens that you're carrying now? Ano yung pinaka pangangailangan mo? At ano yung mga fundraising na naiisip mo para, kasi ikaw parang tingin ko very independent ka. You know, sabi mo nga, you make a living out of farming, 'di ba? Napakarangal na trabaho dahil wala kaming kakainin kung walang masisipag na katulad nyo. So, can you share a little bit about ano yung pinaka-immediate na kinakaharap mo ngayon na financial challenge? Po, yung sa pagpapa-opera ko po. Na, dati po kasi, sa mga scans ko po, sa mga monitorings ko sa Cordoma, yung sa mga monitorings ko po, tapos habang biopsy, nakasuporta po yung buong pamilya ko sa side ng nanay tatay ko. Tapos yung mga nagmamahal po sa akin. Tapos minsan po, kasi hindi naman po natatapos yung monitorings, every 6 months po siya. Minsan nga po, nagagawa ko yearly na. Kaya po sabi ko, napapagod din naman kasi sila. May kailangan din naman sila sa buhay para nila. Para sa sarili nila. Opo, no? May pamilya din silang pinubuhay. How much are you looking at to raise for your surgery? Sa surgery po, 3 million to 5 M po yung hinihingi nila eh. Tapos, sa
PGH po nang hihingi po sila ng parang admitting deposit. Tapos, bago daw po ulit operahan, kasi major operation daw po yung gagawin. So, it's gonna be a series of surgery, of procedures? Opo. 3 to 7 days. Pero may hinto naman daw po yun kasi kailangan daw pong Pahinga? Opo, yung katawan ko. Kasi harap at likod daw po yung bubuksan sa akin. So, naisip ko po na kesa manghingi ako ng financial, bakit hindi ako mag-fundraise, at least may kapalit. Kahit na ganun, baka marami pang tumulong. Siyempre, nawawalan po ako ng pag-asa kasi hindi yung lugar po namin, hindi naman siya yung parang, parang baka walang bumili. Baka po ganyan. Nag-try po ako. Marami naman pong nagbigay, marami naman pong kaso hindi pa rin po siya sapat kasi ang laki po nung hinihingi ng doktor. Sabi ko, bakit hindi na lang tama na ulit, wag na nga tayo magpa-opera, ganyan. Kaso, sabi ng doktor ko, pag nagpa-opera ako, malaki yung chance ko na gagaling, na hindi man siya gagaling, mawawala yung cancer. Kasi alam naman po natin na ang cancer, bumabalik po siya. Pero, depende naman din po kasi sa lifestyle yun. Kaya po, sabi ko, binigyan ako ng chance ng doktor ko, gusto kong ilaban. Sabi ko din sa magulang ko. Kaso naisip ko, mahihirapan na naman yung magulang ko, tsaka yung asawa ko, saan hihingi ng tulong, saan lalapit. Ito na naman kami. Para na naman kaming namamalimos. Kaya po sabi ko, magpa-fundraise na lang. Wala naman pong tumutulong sa akin. Kumbaga, parang ako lang yung may suggestion. Tinry ko po siya. Nagawa po ako ng graham balls, ng chili garlic, tas ng pastel sa asawa ko po, sa kapatid na asawa ko. Kinuha ko po, tapos ibebenta. Na-sold naman po siya. Kaso, hindi naman din po sa kinikita, pamasahe lang po pagka sa check-ups, saka sa Okay, let's share what Charmaine's offering for her fundraising. Tas thanks po to Ma'am Jem kasi siya po talaga yung ng fundraising ko ngayon. Hindi siya naka-makeup, pero lalabas siya dito. Jem, can you just stay a little while? We all know Jem is not a guest here. She's also with Better Days. And the reason why Charmaine and Jem are somehow connected, because we all know that our young warrior, who's a painter, Aidan Pio, who passed away a year from now, 1 year from now. So, ito po, these are Pio's artwork. These are Pio's artwork. And she offered this to Charmaine. It's now in an eco bag. And Charmaine, tell our audience how much this is? 350 po. 350 pesos. 2 designs. Yes. It's an eco bag. Nowadays, I don't know, I see a lot of people wearing this, using this kasi it's very light and you can stuff. Kung katulad ko ikaw, ang dami kong gamit. So, Charmaine, can we show our audience? Jem, these are Pia's artwork? Yes. I asked Charmaine what her favorite color is. And she said pink and blue. And Pia has so many artworks. I have been getting requests to make a tote bag last year, but I wasn't in the mood. Nothing dry. And then when I heard about her story, and I saw she was selling tote bags, but she didn't have a specific design, sabi ko, I think and it was Pio's death anniversary that time. I think Pio was saying, alam mo na. Alam mo na, help. Because when Pio was alive, and he knew that nothing could be done for him, when he paints, a portion of what he earns, he donates it to the brave warriors, young children who has cancer or have cancer. And Pio's reasoning was? They have a curable cancer. So, he wants them to have a chance in getting better, unlike him. So, whenever he doesn't need the money, he really sets aside a portion of his painting. So, Charmaine also chose words by Pio from the videos she likes watching.
So this one says, mas malawak ang langit kaysa sa lupa. This is one of the quotes that Pio gave us when we were doing Heal Strong, the journal. Ano nakalagay dyan, Charmaine? Magiging okay rin. Yes. Magiging okay din tayo. No wonder you were playing that video over and over again. So, Charmaine, we will ask our team to help us. You give us the details, paano sila makakabili nito. If you can buy a lot, please buy a lot for Charmaine. Let's give Charmaine a chance. Thank you, Jem. So this is what Charmaine is doing right now. Instead of asking for a dole out, she wants you to be able to have this bag, right? Charmaine, one last time, just tell our audience how they can get these eco bags. You can, simply message us in Facebook or Instagram. So we'll put the Facebook of Charmaine. Yan po, message lang po kayo pag bibili. Tapos magsasend na lang po kami ng details kung paano namin i-ship. Thank you so much. So we will definitely buy this here at Better Days. Before we wrap up today's episode, I want to leave you with something that's been pressing on my heart. Every year, more and more young people, those ages between 15 to 39, are being diagnosed with cancer. It is a trend that is not just alarming, but it's also heartbreaking. And while not everything is within our control, there are choices we can make every day to nourish our bodies, to care for our minds, to live more intentionally, and to listen when our bodies are trying to tell us something. Choose foods that truly feed you. More whole foods, more from the earth, and as little to zero processed food as possible. Your body is built to heal, but it needs the right support. So if you're listening today, let this be your gentle reminder. Your health is precious. Your body is sacred. The way you live now matters for the life you're building ahead. Choose well, choose health, choose you. And if Charmaine's story touched your heart the way it touched mine, I invite you to be part of her healing journey. Fighting cancer is never a battle fought alone. As we say, it takes a village, it takes a community. Charmaine is facing a rare cancer with a rare courage and faith. If your heart feels moved, please consider being part of her healing story through your prayer, through your sharing, or through the gift of support that you can give them. Every little act of love matters. Check the notes in this podcast for the details. If you haven't faced cancer, probably this is something different or alien to you, but also for the sake of her children. Please help her. And thank you in advance for being hope in action. Together we can help her carry the weight of this battle and remind her that even in the hardest seasons, she will not be alone. Thank you for being here today. Thank you for listening, just not with your ears, but with your heart. Until next time, take care of your beautiful, irreplaceable